Sa aking pagkakaalam, meron pong panibagong kaso na ifa-file this week ang ICI. Nabigay na po namin ang mga dokumento para sa kasong iyon. At sa mga susunod na linggo, tuloy-tuloy po ito. And this will involve multiple personalities both from within the department and outside of the department. Provincial officials, may nakikita na po tayong mga red flag na kailangan nating i-address. Halimbawa, pagpasok ko po dito 2 weeks ago, exactly 2 weeks ago, is nabombard na po tayo ng napakaraming mga reklamo na nagsimula na rin po sa mga sumbong na pinadala sa ating Pangulo mismo. Kaya po, medyo nauubos po ang oras natin ngayon sa pag-iimbestiga ng mga kasong at proyektong rini-report sa atin. So tingin ko po, ang una pong order of business natin ngayon is kailangan i-address natin itong mga reklamong ito. Number 1 po yon. Because we have to make people accountable. At yun na po ang ginagawa natin, katulong na rin ngayon ng bagong tayong ICI. Kaya po, meron na tayong final na unang kaso. Sa aking pagkakaalam, meron pong panibagong kaso na ifa-file this week ang ICI. Nabigay na po namin ang mga dokumento para sa kasong iyon. At sa mga susunod na linggo, tuloy-tuloy po ito. And this will involve multiple personalities both from within the department and outside of the department. Parallel to that, nagsisimula na rin po tayong pag-aralan ng mabuti ang mga proseso sa DPWH. Dahil sa ating pag-i-inspect, sa ating pagkakausap sa mga tao mismo na nasa baba, pati na rin po ang ating mga local government officials, ang ating mga provincial officials, may nakikita na po tayong mga red flag na kailangan nating i-address. Halimbawa po, yung nasabi ko kanina, marami po sa mga proyektong iniimbestigahan natin ngayon ay simulat sa pool pa lamang, wala man lang ni plano. Una pong red flag yun. Dapat po, wala pong nakakalusot na proyekto na ginalagyan ng pondo sa budget na ini-implement, pinapabid, na wala man lang plano. Ngayon lang po ako nakakita ng departamento na nagkakaroon ng budget at naaawardan ng proyekto na wala man lang engineering plan. No? Wala pa po ako nakikitang gano'n. At talaga po ako'y nasa-shock na nangyayari po ito sa loob ng DPWH. That needs to be addressed immediately. And it should not be difficult to address it, Mr. Chairman. No? Kung i-require lang po natin na lahat ng proyektong bago ipasok sa budget, dapat may klarong plano, hindi po mangyayari ito. Pero mukhang hindi po yon ang nangyayari ngayon. At marami pa pong iba, no, na ito nga po, nag-issue na po tayo ng interim guidelines for public procurement na ginabas natin nung isang araw. Lahat po ito ay hindi bago, lahat po ito ay requirement sa ating mga batas at regulasyon ngayon, including the recently passed amended Government Procurement Act. Pero po, hindi po ito ginagawa at hindi po ito strictly enforced. Sa lahat ng levels ng departamento, kailangan po ito ay strictly enforced. At kung hindi po ito sundin, meron po dapat klarong consequence ang hindi pagsunod dito. Yun po ay ginawa na natin klaro sa ating memorandum dated nung Monday, September 15, which I will provide po copies of to the Honorable Committee. Pero hindi pa po tayo pwedeng uminto dyan. Marami pa pong pwede po tayong baguhin. At again po, we will be very, very open to hearing suggestions from the members of the Honorable Committee para po talagang once and for all malinis na po natin itong mga prosesong ito.